Hindi nga raw magpapahuli ng buhay sa otoridad si Apollo Kibuloy hanggat hindi nakakakuha po na ng garantiya na hindi po makikialam sa kaso niya ang Estados Unidos. Kaya po ang PNP Firearms and Explosives Office pinag-aaralan naman na bawiin o i-revoke po yung kanyang license to own and possess firearms o yung titawag po na LTOF na sinasabi si Kibuloy po na nagmamay-ari daw po ng 19 na baril. Ang detalye sa ulat ni Mar Gabriel. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino. Yan ang hamon ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa otoridad sa gitna ng inilunsad na manhunt operation laban sa kanya. Kaugnay yan sa 3 warrant of arrest niya sa kasong sexual abuse at child abuse. Hindi raw siya susuko kung hindi maibibigay ng gobyerno ang garantiya na hindi makikialam ang Estados Unidos. Ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyan sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Wala po tayong alam doon sa sinasabi po ni Pastor Kibuloy at ilan pa pong kanyang mga kasamahan na meron pong plano ang gobyerno po ng Amerika at ng Pilipinas para po siya ay saktan or gamitan po ng dahas. We will provide the necessary security para po masiguro po yung kaligtasan po ni Pastor Kibuloy. At again, I would like to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy sa kanyang mga abogado na patuloy po nating kinakausap para siya po ay kumbinsihin na sumurrender po, harapin po yung kanyang kaso para na rin po sa paggulong po nitong judicial process po. Ang PNP Firearms and Explosives Office pinag-aaralan na ang posibilidad ng pag-revoke o pagbawi sa license to own and possess firearms ni Kibuloy. Base sa record ng FEO, 19 na baril ang nakarehistro kay Kibuloy, kabilang ang isang rifle at 18 pistol. Isa rito ang expired o pasuna ang lisensya noong Marso. I understand ang kaso po ni Pastor Kibuloy is not related to any use of firearms. But nonetheless, itatanong po natin yan sa Firearms and Explosive Office kung yung bupang pagsasampa ng kaso sa kanya for child abuse will be sufficient ground for the possible revocation and cancellation of his license to own and possess firearms po. Sa kabila ng pag-iingat ng maraming baril, sinabi ng PNP na hindi nila itinuturing si Kibuloy na armed and dangerous. For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. But nonetheless, sabi nga natin, kapag tayo po ay nagsasagawa po ng mga police operation, these things are being considered. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang PNP na susuko ng maayos at mapayapa sa otoridad si Kibuloy para harapin ang kanyang mga kaso sa korte. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.